hanggang ngayon, may katawan ka na sa pag-ibig. Maraming salamat ang gawain mo. Unang kabutihan ang siya, ang tunay na kaligtasan. Huwag natin sayangin, huwag kayo matakot, huwag sisipin ninyo. Dahil sabi ng Ama, yung sinabi ko sa inyo, yung maganda kayo ng biyak, hindi yan mawawala 3 buwan. Dahil kahit maganda kayo sa 3 buwan ng pamilya ninyo, oras may nangyari, nahihanda kayo. Di na ninyo alam ang isip ng mga tao. Oras nagkamali na siya, nag-gera na sila, stop lahat ang paninda lahat dahil wala na, mag-deliver bawat isa sa inyo. Huwag niyong pagsisisiyan kung sabihin niya, bakit nangyayari ganyan? Dahil hindi kagustuhan ng Diyos, kagustuhan ng tao. Dahil ang mga masama, umiiral na ngayon. Dahil kailangan ninyo ay maganda. Totoo yun, sabi niya, pataas ng pataas. Hindi lang sa paabot, hindi lang sa dalawang 1 kilo mamaya. Puso pinahanda lang sa inyo para mamaya ay kailangan ninyo para ano man ang mangyayari, may stock kayo. Dahil hindi din mawawala, hindi masasayang yun dahil yung bigas kailangan hindi mawawala sa bahay. Kahit anong ulam hindi pwede. Ang bigas, hindi masisira yan. Basta araw-araw. Tama ba? Hindi. Tinatakot ba kayo? Hindi. Hindi kayo, walang gera sa inyo sa Panginoon. Kung hindi ko na akong bahala, sabi ng Ama, kung kayo ay naglilingkod sa akin, kayong bahala. Ang gusto ko lang, dahil pang tao yan. Kung meron, bibili kang wala. Maganda lang kayo ng asin, pwede na yan. Maraming puno sa akin yan, ano? Mga ano-ano. Pati puno na sa akin, kinakain na rin. Ginagawa nila pan. Yung nasa yung ano, yung katawan. Halos lahat. Sabi ni Jesus, ano man ang bagay lahat ano man ang kinakain ninyo ay hindi masama basta naramdaman niyo masarap at makakabuhay sa inyo, kainin niyo. Dahil yan ang lahat, tinanim ko lahat yan para sa inyo, pati kayo ay ginawa ko. Basta importante kumain na kumain, ang walang marumi, ang pinakamarumi, yung ugali, ang puso ninyo. Hindi yan pagkain, ang pagkain, diretso sa kubeta yan. O, di ba? Magandang kuwan ng Ama. Basta, sabi niya naman, maganda-handa lang kayo ha. Ang sinasabi ko ito, maramdaman ninyo mga, kayo na mismo nararamdaman ang paligid natin, patas na patas ng gasolina. Dito na, malawang to sa tabi niya. Dito lang po. Napamura pa. Oo. walang pagbili. Ha? Ay, hindi na. Ama, imbak nyo lang yung bigas ninyo. Sabi ng Ama, maganda kayo sa katatunduan. Dahil ang bigas, hindi masasayang yan. Kainin mo. Bilang wala ng gasolina, hindi nang wala nang magbibiyahe ng bigas, ay, paano yung lugar ninyo? Hindi lang kayong tao yan. Baka libo-libo kayo sa isang lugar ninyo, libo-libo. Ilan ang magdi-deliver ngayon? Kung wala na magdi-deliver, paano na kayo ngayon? Handa lang. Hindi kayo tinatakot ko, ayaw ko kayo magutom. Mamaya, kung nagutom kayo, sisihin nyo, Lord, bakit ako nagutom? Sabi nyo, sinabi ko na nga sa inyo, maganda kayo, o kainin nyo na yung pera ninyo. Kainin nyo na. Dahil yan naman yung malaga sa inyo. Hindi nyo iisip ang sarili ninyo. O, Lord, wala na kami ulam. Ay, yung panahon nyo, marami kang pera, anong ginawa mo? Kasi sayang ko. Nag-alanganin ako ngayon. Pagdating ng oras yun, anong mabibili mo? Anong bibili mo? Wala na. Dahil kailangan, kung nagigera sa ibang bansa, kung alam mo nangyayari, ay pag-stock ka ng pagkain mo. Kung ano-ano man, ay may stock na. Huwag na dalawang isip, huwag kayo dahil araw-araw kinakain niyo yan. Kahit bigas na lang yan, dahil bigas, baka biglang walang magbibila. Kasi ang karamihan natin dito, galing sa ibang bansa ang bigas. Sa dami ng tao dito. Maniwala kayo, hindi. Kung wala nang deliver. Yung gasolina, wala na. Limitado na. Ngayon, yung mga deliver sa malayo, kung limitado yung gasolina nila, kung di-deliver pa sila, hindi na. Nandun sa lugar nila. Ngayon, sasabihin, Lord, bakit mo kami pababayaan? Lord, bakit gano'n? Sabi ng Ama, sinabi ko na sa mga bakay sa kahit bigas na lang,
makpan na lang para hindi lang kayo magugutom. Dahil kahit pag bilhin na kayo ng asin, mga ano ng toyos, anong man ang magumuto basta may bigas, yan mahalaga sa inyo sa bahay. Yun ang sinabi na ako ng Biyernes. Huwag baliwalain. Isipin nyo ang gasolina ninyo, pataas ng pataas. Dahil hinahat lang ng ibang bansa yung magbibili ng gasolina. Maraming kawawa. Ang kawawa ngayon yung mga mahirap. Kawawa din ang mga mayayaman dahil kung ayaw nilang bumili mag-stock, pagdating ng oras wala na silang mga pagkakain. Sana, sabi nila. Kaya ng tatlong buwan, yung alam mo yung bias, hindi naman masisit sa 3 buwan. Dahil hindi naman masasayang yun. Isipin mo ilang pamilya kayo sa bahay. Kung ano man, halimbawa, na walang gasolina, pagdating ng oras, ay nagkasundo na, hindi pa darating sa iyo sa baryo. Una pa dun sa dudad muna, bago darating sa baryo. Tama hindi? Kasi advance sila, advance. Basta bigas lang yan danin nyo bawat sa inyo. Hindi masasayang dahil araw-araw kayo kumakain. Basta importante, sa 3 buwan daw yan, hindi masisira ang bigas. Basta importante, yan danin nyo. Makabilang araw. Dahil ang tao, pabago-bago ang isip. Ang tao, hindi natin alam. Ang ganito lang tayo lagi. Biglang may milagro, hindi natin alam. Dahil ang Diyos lang ang nakakaya. Basta sinabi ng Diyos sa atin, ay maganda lang kayo. Kahit bigas na. Tubig. Kailangan din yung tubig niya. Kung wala ng kurente, wala nang namasa. Kung may gripo kayo, ay buhay kayo. Kung wala kayo gripo, biyari na kayo. Kumbaga, malaking, paano matapang ng ilog namin dyan? May iba. Wala nang nawasa. Oo. Kasi, masasanay din kami. Tayo masasanay. Magukay na lang tayo ng bubon. Buti yun, isang pisa sa kakalati. Pero kami marami ng gamot. Puso ang lahat yan, sabi mo, ang lahat yan ay dapat natin i-ready ninyo dahil hindi natin ninyo alam ang mangyari. Bakit sa ibang bansa, sabi na naman, alam nila mangyayari ang gera sa kanila. Hindi bigla nila. Ngayon, ano sa atin? Kasi nakasulat din sa Biblia. Ano kailang? Oh, very good. Ngayon ako pa sa mga. Kantahan kayo, kantahan. Ganda. Di ano, debate sa video.